kayo dito sa aking YouTube channel. Kwentuhan tayo. Ang magiging topic natin ngayon ay personal na karanasan ko. Nagkaroon kasi ako ng injury, back pain. Nakuha ko to sa paglalaro namin ng basketball sa bakuran ng kapatid ko. So kami-kami lang naman. Kami-kami lang din magkamag-anak yung magkakalaro. Nakuha ko tong back pain, hindi sa bumagsak ako kasi sa tagal nang hindi siguro nakakapaglaro, 2 taon na, hindi nakapaglaro ng basketball, yung magagalaw yung katawan, yung tinatapakan namin lupa, so iniwasan kong madulas. Yung alam mo yung pigil yung pressure sa paa mo. Tapos yun, after nun, bigla nang sumakit yung likod ko. No? Dito na yun yung tipong hindi na ako makayuko. Akala ko, problema sa likod. No? Yung pinakabuto, sabi ko, mukhang tinamaan natin yung spinal cord ko. So nag-worried ako kasi spinal cord na yun, mahirap pagka na-damage yung spinal cord. Parang magiging lumpuan na siguro ron kung sakaling yung spinal cord nga yung tinamaan. Nag-research ako kung bakit sumakit yung likod ko. So nakita ko na yung sa hita pala, meron tayong ugat sa hita na nakakonekta sa dito sa may likod natin, sa may spinal. Hindi naman spinal cord, sa pinakalikod lang. Hindi sa may balakang, pero laman, sa laman. Basta pagka umupo ka, bumahing ka, yun, mararamdaman mo yung sakit sa likod na yun pagka bumahing ka, tsaka bumahing, umubo. Yan. Kasi, yung pressure na pupunta sa likod, nararamdaman natin yung sakit. So, nag-research ako kung paano gagawin para mawala, bumalik agad. Ginawa ko, step by step, nakakita ko ng mga pwedeng exercise natin. Yung sakit kasi, nasa likod. No? Pero di natin alam, nasa kanang hita pala natin yung problema. Yung ugat sa kanang hita. So kaya pagka i-straight mo yung halimbawa, nakaupo kang ganyan, i-straight mo yung paa mo, kanan, hindi mo siya may straight kasi doon mo mararamdaman. Pag i-straight mo siya, yung ito, halimbawa lang ito, ito yung binti. Pag halimbawa i-straight mo siya, mararamdaman mo masakit yung sa likod. No? So, ang tawag pala doon ay sciatica nerve pain or sciatica nerve injury. Nakukuha natin yan dito sa hita pala. Konektado siya sa hita. Kanang hita yun kanang hita lang yun. Konektado siya hanggang sa likod. Kaya siya sumasakit. So ininuman ko na ng pain reliever at kung ano yung mga pinagtatapal ko sa likod na hindi pa rin nawawala, masakit. No? Lalo na, mas masakit yun pagka, halimbawa, nakatayo kayo, makangalay kayo, kahit nakaupo kayo, nakakangalay. No? So, yung ngalay na yun, kasama yun sa naging injury. Dahil nga, yun yan, nakakangalay. Lalo na pag halimbawa, nakahiga kayo, mas masakit yun. Hindi nyo alam kung paano kayo babangon. Ganito yung mga ginawa kong therapy para mawala yung pananakit sa lower back pain kung para mawala din yung ngalay. Bali, titiisin nyo lang itong exercise na to. Mga after 1 week or 1 week o kulang-kulang 2 weeks, magiging babalik na ulit sa dati. Yung dati yung wala nang masakit sa likod. So, ganito lang yung gagawin nating exercise in 1 week. Sa umaga, isa sa umaga at isa sa gabi. Yun yung ginawa ko. So, effective naman. Tapos, tuturuan ko din kayo ng technique kasi yung pagbabangon ka halimbawa, galing ka sa higaan, pagbabangon ka, sobrang sakit, di mo alam kung paano ka makakabangon. So, ituturo ko rin yun paano siya gawin. So, isa na natin kung paano yung mga therapy na ginawa ko. So, ito na. Let's go! Ito na natin gagawin na pag-stretch. Upo tayo sa may couch na to. Then, tuturo ko kung paano yung ginagawa ko sa pag-stretch para mawala yung sakit o maibsan yung sakit. So, ganito ang gagawin natin. Straight. Straight. Ganyan. Sa tuhod, hawak, straight. Tapos yung paa, gagana natin. Ganyan yung paa. Tapos, yan. Kung matataas natin, mas okay. Exercise. 1, 2, 3,
4, 5. Bali, 5 sets siya. Tapos, 3 beses na ulit. So, pag nakakaya natin yung pain, damihan natin yung bilang. Kung 5, gawin natin 8 para mas ma-workout yung magkaroon ng next nating exercise ay ito. Papatong natin yung kanang paa. Ganito. 3 beses na ulit and 5 seconds ulit. Susunod natin ay higa tayo. Gagawin natin to ng 3 sets tapos 10 seconds, no? Kung hindi kaya, bawasan lang mga 5 seconds or pag kaya ng 10 seconds, mas damihan pa natin, gawin natin 12 seconds, no? Ika nga, no pain, no gain. So, ganito ang gagawin natin. Straight natin yung kaliwa. Yan. And ito. Buwakan natin. 1, 2, 3. Pabutin natin kahit hanggang dito. 9, 10. Tapos, push. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Next natin, naka-D4 tayo. D4 tayo. Yan, ganyan. Ito. Hawakan natin yung legs natin sa kanan. Ay, kaliwa. Yan. Susunod nating exercise ay tataas natin yung kanang paa natin. Medyo masakit to, pero kailangan tiisin pa. So, gagawin natin, kuha tayo ng towel. So, ito yung towel, no? Ilalagay natin sa talampakan natin sa kanan. Then, iangat natin. One, two, three, 8, 9, 10. Ito. So, kailangan ito. Straight natin to talaga. Straight yung tuhod. So, ituturo ko na rin pala yung kung paano yung technique, no? Na ginawa ko lalo na pagkagaling ako sa pagkakahiga. Siyempre, pagbabangon ka, ang hirap bumangon pagka meron kang lower back pain. So, ganito yung technique na ginawa ko. So, kung may mga bakal kayo or makakapitan, pwede natin gamitin yung lakas ng upper body natin. Mahawak lang tayo gano'n. Ito gagawin natin. So, sa mga walang bakal naman na mahahawakan, ganito yung technique na ginawa ko para makatayo. Ikot. Yan. Dapa. Tapos, ito. Push natin. Ganyan. Yan. Itlog. Yan. Tapos kung may mahahawakan tayo, yung mga mahahawakan tayo mas okay. Mahahawakan ito. Yan. Ganun yung technique na ginagawa ko pag hindi ako makabangon sa umaga. Or pag may higa tayo, pagbabangon, hirap. Ganun. Dadapa lang tayo. Roll, dapa, tapos tukod ng mga bisig natin. Ayun guys, nakita nyo na kung ano yung mga exercises na ginawa ko para mawala yung injury na nangyari sa akin.
So, ganun ang gagawin natin pagka nakakayanan natin yung mga 5 counts. So, taasan natin, gawin natin. Sa mga 10 counts, gawin natin 12 counts para mas ma-improve agad, no? So, yung kanang binte, yung tuhod, dapat talaga, lalo na yung nakahiga. So, dapat straight talaga. Kung pwede, may tutulong sa inyo para i-stretch, parang i-stretch out na ganun yung binte para makuha natin yung tamang technique. Halimbawa, sobrang sakit naman, kumbaga, ginagawa niya yung exercises na yun pero mas sumasakit, tigil nyo, no? Mas okay na ipa-check up nyo na kung bakit siya sumasakit. Sa akin naman kasi, nawala yung sakit, no? Dahil nga siguro yun, sciatica nerve injury nangyari sa akin, kaya nawala yung sakit dahil sa mga therapies or exercises na ginawa ko. So, pag sa inyo naman masakit, kumbaga hindi nawawala yung sakit, lalong sumasakit, mas okay na ipacheck nyo na sa doktor kung ano yung nararamdaman nyo. Sa akin home remedy para sa mga may back pain, natutunan ko dito, importante. Bago mag-basketball, bago mag-gym o any workout, kailangan muna natin mag-stretching. Sana may natulungan ako sa mga kapwa ko nagkaroon ng injury sa likod. O yung back pain, lower back pain o sciatica nerve injury. Maraming salamat sa mga nanood sa aking YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Shout out kay Dan Banaag TV. Shout out Dan Banaag TV. Shout out kay Chairman Danilo Banaag. Subscribe na kayo dito kay Dan Banaag TV, no? Marami kayong matutunan dyan, lalo na sa mga usaping political, lalo na sa usaping barangay, sitio, legal, pwede rin. Marami kayong matututunan, panoorin nyo rin yung mga video niya kasi yung mga natutulungan nilang mga tao, no? So, shout out Dan Banaag TV. Mga kasityo, kung subscribe na kay Dan Banaag TV. Ayos yan. Shout out sa mga kasityo niya. Shout out mga kasityo. Sa mga gusto magpa-shout out, comment lang kayo at shout out ko kayo sa mga susunod kong uploaded video, sa mga bago nating content. Siyempre, ingat tayong lahat. Ingat pa rin palagi. So, see you in my next vlog. Bye-bye!